It is our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi niya, a child is born, a son is given. Yung child, yun po si Jesus Christ, being tao. But yung sinabi niya, a son is given, that is Christ, that is God. So kaya po gold, the color of God, divinity. Kaya po gold. And bakit po red? Because Jesus is given to us, the Son of God, for us to be redeemed for the salvation of our sin. At yun po yung kanyang dugo that represents the blood of Jesus. God, Jesus, in a human form, died for us, given His blood. He bought us with a price that is so expensive. No? Priceless. Walang halaga. Kasi napakataas ng halaga ng gift na yun. Kaya po pula. Kaya today, the gift of God is ready na ino-offer ko sa atin. It is being offered. Amen. So, I call my title, Grace, the Gift of God. That is called grace. No, in the day of Christmas, grace appeared. So, grace is the gift of God. Saan ko po kinuha yung title ko? Ayun. Our scripture text in Ephesians chapter 2, verse 1 to 10, I will not read it in full. Okay. Nagbe-blink. Pangit, pass. Pangit. Okay. So, nag-start up ng 11. Okay. Our scripture text is Ephesians chapter 2, verse 1. I will not read it in full. Anyway, we will tackle it verse by verse as we go or move on to our message. I will just read where my title came. I get it from verse 8. Sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith and not from yourselves. It is the gift of God. So this is the gift of God. No? Our salvation is a gift from God. Hallelujah. So, let us move on. Sabi po, Christmas is a story of grace. It is not just a story of a baby in a manger. Yung baby na lagi natin inaalala kapag Christmas. Kaya nga po yung iba may Santo Niño pa, hindi na lumaki yung kanilang Diyos. Santo Niño pa rin. Okay? So, ito po ay, kaya kapag January ba yun, mayroong celebration ng Santo Niño sa may Tondo. Cebu Festival. Okay. Ito po ay nagre-represent na lang sa atin. We are no longer worshiping Santo Niño because lumaki po yung ating Diyos at siya nga po ay ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Okay? So, Christmas is not just a story of a baby in a manger. It is a story of a grace wrapped in flesh. Okay? God is stepping into our world because man could not save himself. That is the reason. Amen? So, this is why heaven announced at Jesus' birth, good news of great joy. Yung nagbalita, it is the angel. Sabi niya, good news of great joy. So, it is really, dapat lang, no? It is really meant for us to be joyful during Christmas. So, hindi lang tayo, we are not just joyful, but we are joyfully joyful. No? Bakit? Kasi great joy. Dapat pala talaga may great joy tayo. So now, if we understand what is Christmas all about, we can celebrate Christmas with great joy na. Hindi ka malungkot kasi wala kang bagong damit. Hindi ka malungkot kasi wala kang natanggap na Christmas gift. Hindi ka malungkot kasi malayo ka sa family mo. But you are celebrating it with great joy because grace has arrived. Jesus has arrived. Amen? Jesus is the grace of God that appeared on Christmas Day. So the baby na ipinanganak noong araw ng Pasko ay yun po yung grace na nag-appear sa atin. Okay? He is the cornerstone with the declaration of grace, grace. You will see,
natuwa ako sa mga kanta kanina at nagbago na po ang aking text. Okay. Sabi po dyan, bakit ngayon kailangan ng Christmas? Why Christmas is a mass? Because, balikan po natin yung ating text. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 3. Tingnan po natin, ha? Ito po yung dahilan. Bakit dapat may Christmas? I have only two reasons why there must be a Christmas. Why Christmas is a mass. Okay? Sa Ephesians 2, verse 1 to 10, ito po kasi yung kalalagayan natin before Christmas came. Before the grace appeared. Ang sabi dito, and you were dead in your trespass and sin. So what is our status? What is our state? Dead. Before we are dead. Dead in trespass and sin. Dahil sa kasalanan natin, tayo yung mga patay sa harap ng Panginoon. Tayo po yung mga zombie. Walking dead. You seem to be happy, partying, working, achieving, or you call it successful ka sa buhay mo, but without grace, you are dead. You are like a zombie walking dead. Amen. What else? Here is your status in the sight of the Lord, in which you used to walk when you conform to the ways of this world, and of the ruler of the power of the air, the spirit who is now at work in the sons of disobedience. So before Christmas came, you are conformed to the pattern of the world. Kung ano yung mga bagay na makamundo, yun ang ginagawa natin. We are under the dominion of Satan. Malinaw po, nasa salita ng Diyos, hindi ako nagsasabi. So yung mga tao, though they are celebrating Christmas, but they don't understand what is grace, they don't receive Jesus Christ as their Lord and Savior, they are still under the dominion of the evil spirit and even Satan himself. Yung pong sons of disobedience. Ito yung ating kalalagayan before Christmas came. Okay? All of us also lived among them at one time. Sino mga tumanggap na kay Lord Jesus Christ? Amen. So dati daw, ganyan din ang kalalagayan natin. Ganyan din yung sitwasyon natin. This is our state before Christmas came, no? Palagi, what is our, we are always fulfilling the craving of the flesh and indulging its desires and thoughts. Aren't we like that? We always think about the worldly things, how to indulge our fleshly desires. So kung totoong tinanggap mo ang ating Panginoon, dapat hindi na ganon ang state natin. Because that is the purpose of Christmas. For us to be separated or to be focused on spiritual matter, spiritual things, than dun sa fleshly desires natin. Kasi sabi kagabi dun sa aming prayer meeting, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the thing of the Spirit are foolishness to man, yung natural man, tayo, physical. Mga natural man daw, foolishness sa kanya, yung mga things of the Spirit because he is dead. Malinaw po. Patay pala tayo nung wala pang ating Panginoon sa Kristo. At kahit na dumating na siya, ibinigay na siya, maraming Christmas na ang nakaraan, unless we receive Him, accept Him as a Lord and Savior, you are still dead. Kaya yung desire ng yung laman, yung desire ng flesh, ang siya pa rin ating nasusunod. Instead, na dapat yung leading na ng Holy Spirit ang siyang nagmamanifest sa atin. So, that is the reason. And also, like the rest, we were by nature children of wrath. Anong ibig sabihin nito? Tayo na yung mga sinumpa. Your state is sinumpa ka na kasi papunta ka ng impyerno. Hell is designed for the fallen angels. But because fallen angels doesn't want to be alone, they're in hell. So what they do? Ito tayo. No? Tinutokso ni Satanas. Gusto ni Satanas hilahin tayo sa kamay ng Panginoon. So ito daw po yung kalalagayan natin. This is our state. Papunta lahat tayo dun sa impyerno. Kung hindi nag-appear
kung hindi ibinigay itong Kristo. Okay? So, yan ang dahilan because the reason why there is a Christmas, that why Christmas is a must, because man cannot save himself. Amen? Malinaw po dun sa ating sinabi, Ephesians 2 verse 1, we are dead in our trespasses. A dead person, kumbaga, dead, no? Sinabi niya dead. Hindi niya sinabing broken, hindi niya sinabing sinful, hindi niya sinabing weak or nag-i-struggle. No. Ang sabi niya dead. Yun ang ating kalalagayan bago pa dumating yung Christmas. You are dead. We are all dead. No? And of course, a dead person cannot rescue himself. Pwede ba yun? Hindi niya nga kayang itibing ang sarili niya. Amen? A sinner cannot save himself. Parang a drug addict cannot save another drug addict. Tama? So, kaya po, this is why God gave grace as a gift. Because only grace can save us. Pangalawang dahilan, I have only two reasons why Christmas is a must. First, because we cannot save ourselves. Because we are dead, we are sinners. And then the second reason, only reason, bakit? Because God, the reason why Christmas is a must because of God's great love for us. His great, great love for us. Saan po natin makikita? Doon pa rin sa text natin, sa verse 4. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy. Okay? Dahil daw po doon. Kaya may Pasko. Sobra tayong mahal ng Diyos. From the creation, nagkasala tayo. Yung love ng Lord sa atin, hindi nawala. And He's always doing, plan. No? May plan na siya lagi. No? Dahil sobrang mahal ka niya, ayaw kanyang mapunta sa impyerno, ayaw kanyang malayo sa kanya. He always wanted to commune with you. He always wanted to have a fellowship with you. At syempre, He wanted you to have a life to the fullest. A life in heaven. Amen. So, ano ang salvation plan? God's salvation plan. Kasi nga, mahal na mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya tayong maparusahan, ayaw niya tayong mapahamak. Ano yung plano niya? Even the foundation of the earth pa lang, may plano na ang Diyos. Because God is sovereign. Alam niya na talagang magkakasala ang tao. So kung sabi ng mga iba, their question is, bakit po ginawa ang tao? Alam naman na yan na magkakasala. Dapat hindi na lang, di ba? Or sana, na lang, parang mag-isip siya ng ibang creation na lang na yung hindi magkakasala. But because God's sovereign, alam niya na magkakasala ang tao. So even before the foundation of the earth, God already had a salvation plan. May rescue plan na siya kasi papunta ka dun eh. Lahat dun pupunta sa impyerno, kapahamakan. But then ayaw ng Lord na mapunta ka, nagplano na siya ng rescue plan or salvation plan. Ano po yung salvation plan niya? Okay. When God wants to institute, from the beginning, no, dun pa lang sa Eden. Ano yung plan niya agad? Nung sabi niya, ikaw Satanas. No? You will be an enmity to the woman. Kasi yung woman, ang gagamitin niya to crush the head of the serpent. So kaya kayong mga babae, great and mighty kayo sa harapan ng Panginoon. Kasi babae ang ginamit niya na plan para maipanganak yung tagapagligtas. Kaya huwag yung titingnan ng mga sarili yung mababa. Amen? Huwag yung titingnan. Kasi sa pamamagitan mo, doon pa lang sa Eden, ginamit ng babae as a rescue plan para ipanganak yung tagapagligtas. So, before pa dumating yung tagapagligtas, the Lord is always, dahil di ba, lumalayo ang mga tao, nagkakasala, ganyan-ganyan, hanggang ginunaw na nga, nagkaroon ng great flood at na-wash out ang lahat ng mga masasama. Here comes the Lord. No? Gusto niyang magtayo ng panibagong nation.
the new chosen nation. So, anong ginawa ng Panginoon? Mind you, no, kapag sa Bible sinabi ng paulit-ulit, nagbibigay ng stress. Importante. Or meron kasing significant na sinasabi ang word. Verily, verily, I tell you. Okay? Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, many in the passage of the Bible, when he said, verily, verily, so inuulit niya. So, dito naman, from the Old Testament, ang Lord, yung kanyang plan, palagi siyang tumatawag ng tao. Palagi niya sinasabi, twice. Tinatawag niya twice. Sabi niya, when God wants to institute His nation, gusto niyang magkaroon ng bagong nation. Kasi nga, di ba, na-wash out na sila doon sa panahon ni Noah. So ngayon, dumating ngayon ang bagong mga tao. From the Noah, no? Ngayon, eto na po, si Abraham. Nakita niya si Abraham. Tinawag niya, when God wanted to establish or institute a new nation, sabi niya, Abraham, Abraham, I will make you a father of all nations. So, kaya po tayo, hindi tayo, wag niyong sasabihin, anak ako ni Adan at ni Eva. No. Kasi ang sabi ng Panginoon, a new covenant I give you kay Abraham. Kaya ang tatay natin, si Abraham. Even in the New Testament, palagi sinasabi, if you are in Christ, you are the true heirs of Abraham. No, tayo yung mga tunay na lipi ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Panginoon. Okay? So, tinawag niya, Abraham, Abraham! Sabi niya, tinawag niya si Abraham, sa pamamagitan mo, itatayo ko ang bagong nation ko at tatawagin kang Father of all nations. Kaya, tatay natin, si Abraham, ha? Okay, next po. Nung nagkaroon ng bagong nation, ang ginawa ng Panginoon, di po ba nagkaroon ng famine? At tinawag niya ulit, Jacob, Jacob, do not be afraid to go to Egypt because I will make Israel great as a nation. So gusto niyang i-build naman yung nation niya as great, tinawag niya si Jacob, Jacob. Ayan po yung mga verse, no? Kayo na lang po, hanapin na lang. At pagkatapos, nung lumabas na, nung nandun sila sa Egypt, sabi ng Panginoon, gagawin great. Eh, bakit naging slaves sila doon? Kasi hindi pa tapos ang Panginoon, huwag po tayong excited. Ang sabi naman ng Panginoon, tinawag niya si Moses. Sabi niya, Moses, Moses. Sabi niya gano'n. Di ba? Remove your sandals because this ground is a holy ground at gagamitin kita to set my people free. At hindi lang niya ba to set the people free. Para daw po, to bless them and to lead them to the promised land. Amen? Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Kaya kung tayo ay nasa panahon ng mga problema ngayon, abay nasa Egypt pa kayo. Asahan po ninyo, no? May tinatawag ang Diyos. Isa sa inyo, Moses, Moses. Maybe tinatawag ka, Nehemia, Nehemia. Amen? Oh. Kasi gusto kang gamitin ng Panginoon para i-lead yung nation niya going to the promised land. Maging ready tayo to claim the promised land. Amen? Tinatawag tayo ng Panginoon to claim the promised land. At pagkatapos, dumaan ang maraming taon at nakapunta na sila dun sa promised land, nakalimutan na naman nila ang Panginoon. Sumamba na naman sila sa ibang mga Diyos. So, anong ginawa ng Panginoon? Tinawag niya ulit, si Samuel, Samuel. Ilang beses yun. Una, sabi niya, Samuel. Akala niya si Eli lang ang tumatawag, di ba? Panginoon, ano po ba yun? Hindi kita tinatawag. Bumalik ka na matulog ka doon. Tinawag ulit, Eli. Ay, nung pangalawa na, Eli, sabi niya, Samuel, Samuel. Sabi niya, here I am, Lord. Sabi niya, diba? Palagi ang sagot nila, here I am. Sumasagot sila, here I am. Eh, tayo ba pag tinatawag? Pakiram ko sa'yo. Di ba? Pero dito lahat sila, ang sagot nila, here I am, andito ako. Sabi niya gano'n. Okay, tinawag niya si Samuel, Samuel, kasi gusto niya kausapin muli ang kanyang mga tao. Okay? Nung gusto niya ulit makausap ang mga tao, Samuel, Samuel, at sila nga po ay nakasama. Okay, sa madaming mga prophet na dumaan, still
hindi sapat para mailigtas ang tao sa kasalanan at kamatayan. They are still dead in spirit. Kasi bakit sila dead? Palagi pumapunta dun sa makamundong bagay eh. Kasi di po ba yun ang gawain ng tao, natural man, papunta sa makamundong bagay, at the same time, they are under the dominion of Satan. So, anong ginawa ng Panginoon? Sa dami na ng mga prophet na dumaan, hindi nawala ng Panginoon ang Lord ng pag-asa. Sabi niya, ilalabas ko na yung aking master. Ito talaga ang pinakasolusyon. Ang sabi niya, imbes na tawagin niya tao, ang tinawag niya, grace, grace, with a shout. May sigaw pa ha. Sabi niya, God called grace, grace with a shout. Saan po natin makikita? So, sa book ng Zechariah, chapter 4, verse 6, no? 6 and 7. I will give you a backstory. Dito po, si Zechariah, itatayo niya, i-rebuild niya yung temple, no? Ni Solomon. Okay? Ngayon, nung pumunta na si Zechariah doon, nag-i-start na siya to rebuild the temple, na-start na niya, pero 2 years lang niyang naumpisahan. At pagkatapos na hinto na siya. Okay? Nawalan na ng pag-asa si Zerubbabel. Si Zerubbabel. Kasi nung panahon po na yon, yung templo ang siyang katunayan na sila ay ligtas. Sila ay secure kapag nandoon yung temple. Ibig sabihin po, nandoon yung presensya ng Panginoon kapag nandoon yung temple. So happen, nasira nga po yung temple. So they want to rebuild it. So ito pong panahon na ito, si Zerubbabel, na itayo niya, na-start niya ng 2 taon lang. But because of many opposition, maraming mga kontrabida, at maraming mga problemang dumating, hindi niya na ituloy. Na-stop siya after 2 years. Alam niyo po ilang taon niya hinintay para matuloy yung kanilang pag-build? 17 years. 17 ang tagal. Kaya ikaw, kung may problema ka, at gusto mong i-build yung buhay mo, wala pang ilang taon eh. Ito 17 years ha. Okay, 17 years. Pero mapapabilis po yung 17 years pagka in-apply natin ito. Okay? Ang sabi niya, dumating si Nehemiah at saka si Prophet Haggai para i-boost yung moral ni Zerubbabel. Kasi wala nang pag-asa. Parang, Lord, wala na talaga. Iniwan mo na kami. Wala na kaming pag-asang umahon sa ganitong sitwasyon namin. Lagi na lang kaming alitin. So, ganyan lang ang sinasabi ni Zerubbabel. So, dumating si Haggai, ito po yung word. Si Haggai at si Nehemiah, itong sabi niya sa Zechariah 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord. Ito sinabi nila kay Zerubbabel. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kasi po, si Zerubbabel, he's doing all his effort. Yung lahat ng kanyang kaalaman, yung lahat ng kanyang lakas, yung lahat ng kanyang mga strategiya, ginamit niya na lahat yon, pero walang nangyari. Hindi niya kayang i-rebuild. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi sa sarili mong kakayanan, hindi sa sarili mong lakas, kung hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya madalas tayo kasi nag-i-struggle po tayo kasi yung sarili natin ang ating inuuna. Yung ating kalakasan, yung ating power, yung knowledge natin, ang siyang nilalagay natin. Nakakalimutan natin na ang Diyos pala talaga. Kaya nga sabi sa Proverbs, di ba? There are many plans in a man's heart, but God's purpose will prevail. Marami kang plano, marami kang strategy, pero yung plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos, yun lang din ang siyang magtatagumpay, ang mapangyayari. Okay? Punta tayo sa 7. What are you? Ito pagkatapos sabi niya. So ngayon, sabi niya, what are you, O great mountain, before Zerubbabel? You will become plain, then he will bring forth the capstone accompanied by shout of grace to it. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Kasi nag-e-effort tayo para maligtas or magkaroon ng salvation. Nag-e-effort tayo to receive salvation. Nag-e-effort tayo para makapunta ng kalangitan, para hindi tayo mapunta ng impyerno. Okay? But then, hindi pala yun ang kaparaanan. It is not by might or by power, but yung Espiritu ng Panginoon. Tapos, ito po yung sinasabi dito, kasi marami ng opposition nun. Hindi niya ma-rebuild,
Ang sabi sa kanya, what are you, O great mountain? Ano yung great mountain? Yung mga hindrances, yung mga problema, yung mga opposition na nandoon. Yun po yung binimension niya dito. Ano, para saan ka? Ikaw na maraming problema, wala kang sinabi sa harapan ni Zerubabel. Ang sabi ganun. Magiging parang patagabundo ka, magiging patag lang siya sa harapan ni Zerubabel. At pagkatapos daw po, when they rebuilt the temple, habang pinapatong nila yung bawat bato, sumisigaw daw po sila ng grace, grace to it. So, ibig sabihin, while they are putting every stone, every capstone, no? Ang sigaw nila, Panginoon, sa Tagalog po, ang version, sabi niya, sumisigaw sila, Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. So, hindi na ngayon, kaya ko to. Kaya ko itong i-build. Kaya ko itong solusyonan. Ang sigaw ngayon is, Panginoon, kaya mo to. Panginoon, tulungan mo ko. Amen? Hindi na tayo, sarili nating kakayanan, hindi na daw pala dapat gano'n. Yes, amen. And same din po, sa kaligtasan natin, gano'n din po. Kasi, gano'n din po, no? Baba tayo sa Ephesians chapter 2 verse 5. Made us alive even when we were dead in the trespass, it is by grace you have been saved. Sabi kaya po sumigaw siya, grace, grace. Kasi yung grace lang talaga ang siyang makakatulong sa atin. At for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God. So yung sinasabi kanina, mai-collaborate natin dito sa verse na to, na hindi mo kaya. No, it is kaya nga, it is not by yourself. Hindi mo kaya ng sa sarili mo lang. Not by your might, not by your power. It is the Spirit. But by the Spirit, ito po yun, the grace of God, ang siyang pwede lang makapagligtas sa atin. Amen. Amen. And, tapos sabi niya, not by works so that no one can boast. So, not by your ulit-ulit, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Okay, ano po ibig sabihin ng shouts of grace? Sa Zechariah, ibig sabihin daw po doon ay, this is the prophetic of Jesus, the true cornerstone. Di po ba tinawag natin si Jesus Christ as cornerstone? Yung ating prayer meeting last time, we are talking about the foundation. So, when we are building anything, building, bahay, whatever, so kailangan nakatayo tayo dun sa foundation natin, and our foundation, yung cornerstone, at siya ang ating Panginoon. It is Jesus, no? Our foundation of salvation. He is the stone that the builders reject, but God exalted. Sa Ephesians 2:20. Diba? Siya daw po yung batong itinakwil na naging pamunuan. Okay, pamunuan. Okay. So, kaya po daw dito sinigaw niya, no? Grace, grace, imbes na work, o kaya effort, or low, hindi niya sinabi, hindi yun ang sinigaw ng Lord. Hindi sinabi ng Lord, mag-effort ka pa, sige pa, mag-effort ka pa. Diba? O sige, magpakabanal ka pa, sige pa. Alam kasi niya hindi kaya. Alam niya hindi mo kaya. He knows you cannot do it. And he didn't shout, sundin mo tong batas, follow the law. Wala nga nakasunod ng batas, di po ba? Kaya po ang sinigaw niya, instead of that, ang sigaw niya, grace, grace. Amen. Why? Because salvation must stand on a corner stone or grace. Okay? Not human effort. Hindi po ng human effort na. If salvation depend on human ability, the cry would be harder, more, earn it, do it. Hindi yun ang sinabi ng Lord. Sige pa, kaya mo yan. Konting kempot na lang. Wala pong ganun. Ang sigaw niya, grace, grace. Okay? Bakit? Basahin po natin sa pinaka-last na verse. Sabi doon, for from His fullness, we have all received grace upon grace. Amen. Diba? Ang sigaw lagi, grace, grace. So from the Old Testament, nakikita natin that grace
is not, hindi lang siya idea, kundi siya ay tao. Okay? Pakikita po natin. Okay. Okay. Tapos, fulfillment of the plan. So, yun ang plano ng Lord, na maligtas tayo, na huwag tayong maparusahan, di tayo mapunta sa impyerno, yun ang plano ng Panginoon. So, anong ginawa? Paano na-fulfill yung plano ng Panginoon? Thank you, Jesus. Thanks to grace. Because grace replied. Nung sumigaw siya, Grace! Grace! Sumigaw ang Diyos. Sumagot naman si Grace, Here I am, send me. Saan natin makikita yan? Ang sabi po sa Isaiah 6 verse 8, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Who will go for us? And I said, Here I am, send me. Akala po natin, di po ba si Isaiah prophetic siya? Akala natin si Isaiah lang ang nagsasalita doon. Pero it isn't prophetic. Pinapakita dito na si Isaiah is a type of Jesus Christ. Parang si Isaac, type of Jesus Christ, nung in-offer siya, di po ba? Bilang sacrifice. So siya yung type ni Jesus Christ kasi si Jesus Christ yung lamb. So ito naman, si Isaiah, siya naman yung type ni Jesus Christ as an obedient prophet. Okay? So sabi niya, Grace, Grace, sumagot si Grace, Here I am, send me. So si Isaiah is a type or shadow ni Jesus Christ because long before Isaiah ever spoke those words, the Son in the eternity said them first. Bakit? Yung po kanina sabi ko, bago pa tayo i-create, alam na ng Diyos na magkakasala tayo. Pero, imbes na hindi ituloy ang paglikha sa atin, nag-usap sila. Diba? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Siguro sabi niya, huwag na natin tuloy. Ano ba? Tuloy ba natin? Ang sagot ni Jesus doon, tuloy mo. Ako, tuloy mo. So, napakabuti ng Diyos, ano? Hindi ka pa nililikha, meron na siyang plano para ma-save ka. Hallelujah. So, okay. So, when the Father asked, Whom shall I send? Who will go for us? Jesus answered, Here I am, send me. Amen. He came not only a prophet. Ito yung maganda. Kasi sa Isaiah, he came as a prophet, but then, Jesus, hindi lang siya basta prophet. Ano siya? Savior. Hindi lang siya message. Kasi the prophet sent the message. Tama? Hindi lang siya nag-send ng message, kundi siya mismo yung message. Hallelujah. Amen. And the message became flesh. So, the prophet came para i-share yung message, but then, nung si Jesus dumating, not to share the message, but he himself as a John message. 3:16. At yung message, nagkatawang tao in flesh. Hallelujah. Okay, Christmas in heaven send me fulfilled. Kaya po, ang Christmas, ang ibig sabihin, fulfillment ng prophecy na send me. Okay, nakakatuwa. So, yun po, sa Ephesians 2:8 and 9, mababasa natin, kaya po ang salvation is only by grace. Kay grace siya nang galing, hindi sa ating sariling effort, kasi kung ang salvation ay nakadepende sa ating good works, sa ating religion, sa ating behavior, sa ating mga sacrifices, or sa tithes natin, then heaven would not shout grace, grace. Hindi po isisigaw ng heaven or ng Father grace, grace. Kung kaya pala tayong iligtas ng ating mga sacrifices, ng ating mga good work, ng ating religion. No? So, hindi po niya ginawa yun. Because, man cannot save himself. Never. You cannot save yourself. We cannot save ourselves. Only God, grace can save us. Amen. Next po, ano po yung pangalawa ng fulfillment? Because hindi lang siya sumigaw, hindi lang siya nag-reply na here I am, send me. Naging obedient siya. Obedient po si Grace. Sabi dito sa Titus 2 verse 11 hanggang 13, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. So, yung grace nag-appear. So, grace po, hindi siya concept. Hindi po siya idea. Si grace pala ay tao or persona.
He is a person. Grace is a person. And He appeared to all men. Kailan siya nag-appear? During Christmas Day. Yung pong ipinanganak na baby, yun po yung first appearance ng grace in flesh. Amen? At hindi lang syempre, basta siya nag-appear para tayo iligtas, but because para daw po bigyan tayo or turuan tayo, teach us to say no to ungodliness. Kaya pagka yung mga bagay na ginagawa, no? Sabi ng word, gawin mo to. Ang sabi ni Grace, tinuruan ka ni Grace, wag, ayokong gawin yan. Kasi tinanggap ko na si Grace. Amen? Grace. Hallelujah. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Amen. So si Paul po, hindi niya sinabi law appeared, hindi niya sinabing religion appeared, hindi niya sinabing good works appeared. Sinabi niya, grace appeared kasi si Grace lang talaga ang pwede magligtas sa atin. Amen. Kaya, pag huwag po natin pagmalaki yung religion natin. Ano pinagmamalaki natin? Relationship. No? Relationship natin kay Grace. Amen. Hallelujah. Kaya tama pala, napangalanan natin yung mga anak natin ng Grace. Ang dami ko nakikita pangalan Grace, di ba? Tama pala, sana ganun yung character nila. Yun talagang hindi ginagawa nila. Gracious. Okay, grace appeared. Grace is not a concept. Sabi ko kanina, hindi siya idea. Grace is a person. And He is Jesus Christ. Si Grace po ang ating Panginoon. Okay. Christmas is God stepping into human history. Saying, you could not save yourself or you cannot go up, kaya ako bumaba. We cannot go up. That's why grace come down. That is the grace of God. Hallelujah. Salamat, Lord. Kaya iyak ako nag-iyak sa awitan kanina. And of course, because grace, ito pa yung maganda, no? Ito hindi mag-grasp ng mga ibang religion. They cannot grasp it. They cannot understand it. How could a God die? Pwede bang mamatay ang Diyos? Because of this, Philippians 2:5 and 8. 5 to 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Malayo, hindi ko mabasa. Sorry po. Sabi dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dapat lagi natin tatandaan ito, ha? Para po hindi tayo maligaw ng ibang mga reliyon pagka tayo sinura. Who exists in the form of God did not consider equality with God something to be grasped. So si Jesus Christ, although He is God, hindi siya naki-equal sa Diyos Ama. Okay? But emptied Himself, taking the form of a servant, being made in human likeness. Kumbaga, in-empty niya. So, iniwan niya yung pagiging Diyos niya at tinanggap niya yung human form, no? As a servant. Sabi niya, and being found in appearance of a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. So, napakaganda po, no? Tinanggap niya na maging into human form at siya nga po ay ipinanganak noong Pasko. And then on that form, nagpakababa siya, hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos, kundi siya naging servant, nag-humble siya, and being obedient unto death. Para lang tayo magkaroon ng kapatid. So that is the meaning of Christmas. Amen. So, ano yung tinuturo ng Christmas sa atin? The Savior is born. Diba? Grace came to save us. Amen? Christmas meaning, ang ibig sabihin ng Pasko, ang tinuturo ng Pasko, hindi maraming kainan. Hindi magagandang mga damit. Hindi ba, not a new shoes. Not a good, a very expensive gift. Hindi turkey. Hindi lechon. Grace came to save us. This is the meaning of Christmas. The meaning of Christmas is that grace came to save us.
It is not religion, not our own effort, not our moral performance. Ano pa? Grace came to transform us. So if you are celebrating Christmas, but yet you are not transformed, you are not really celebrating Christmas the right way. Kasi ang tunay na nagse-celebrate ng Christmas with great joy. With great joy, excited ka, meron o wala, masaya ka. No? Kung yun ka exchange gift mo, ikaw nagbigay ka ng mga halagang 200. 50 lang po usapan natin, ano? Yes. 49. Pinapaalala ko lang, mga hanapan nyo ako halagang 200. So, nabigyan ka lang. Dahil ikaw nagbigay ka ng halagang 200, tapos naibigay sa iyo 49.9. Hindi ka na masaya, di ba? So, hindi yun. May matanggap tayo o wala. Yung great joy dapat hindi nawawala. Amen. Should stay yung great joy natin. Bakit? Yun lang hindi ka mapunta ng impyerno, mga kapatid. Napakalaki. Di ba? Yun lang isipin mo, Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Hindi lang basta nagkatawang tao. Tinanggap niya ang kamatayan dahil sa iyo. Amen. Okay? So, nagka-transform po, ha? Si Grace ay nagka-transform. And then, Grace came to build us on a cornerstone. Okay? Paalala sa atin na hindi natin kayang maligtas ang sarili natin. No? Hindi kaya natin naliligtas yung sarili natin sa ating sariling mga moral principles sa buhay kung hindi ang foundation lang natin ay ang ating Panginoon. Siya ang ating cornerstone. He is the foundation of victorious Christian life. So kung gusto natin magkaroon ng victorious Christian life, kailangan yung foundation natin ay ang ating Panginoong Jesucristo, who is grace. Amen? Grace came because Jesus said, "Send me." Wow. Salamat sa Lord. At sumagot siya, "Ako na lang ipadala mo. Ituloy mo, likhain mo ang tao at ipadala mo ko as a ransom." Tinubos ka na nun parang, amen, hallelujah. Kaya po sabi niya, "For I have come down from heaven not to do my own will, but to do the will of the Father who sent me." So, sino nag-send sa kanya? Ang Father. Siya yung sumagot, "Here I am, send me." Amen. Okay. Lumabas ako. Okay. Of course, syempre, as grace is received, tinanggap natin si Grace. Ulit na tanong. Amen. Tinanggap ba natin si Grace? Amen. Therefore, we are now able to do good works. Kasi di ba dati patay ka? Ang sabi doon, you were once dead sa kasalanan. Pero nung dumating si Grace, you made alive. Kaya, because you made alive, nagagawa mo na ngayon yung good works na pinlano ng Panginoon sa'yo, even the foundation of earth. Malinaw po ba? Sa verse 10, dati hindi tayo makagawa ng mabuting bagay. Kasi patay nga tayo spiritually. Ang gusto natin gawin, puro makamundo. But then when grace appeared, tinanggap natin si Grace sa buhay natin, tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, then, kaya daw po tayo nakakagawa na ng good works. Amen. Amen? Kaya po sinasabi, tayo naligtas hindi dahil sa ating mga mabuting gawa. Tayo ay naligtas dahil sa grasya, at kaya tayo nakakagawa ng mabuti ngayon dahil sa grasya ng Diyos. Amen? Kaya po malinaw, hindi natin kayang gawin sa sarili natin, it's only by grace, at kay grace lang tayo mag-focus para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, kaya natin gumawa ng good works. Amen? Nakakagawa na po ba? Baka hindi pa. Aba, hindi pa tinatanggap si Grace niyan. Kapag ba may kapatid na umiiyak, may pera ka naman sa bulso, pagpapray na lang kita kapatid. Tumatawag si ate, Pastora, wala akong sasakyan papuntang airport. Pastor! Ano gagawin ko? Parang kinalak yun. Ano gagawin? Bayaan mo na yun, pauwi na rin yun. Hindi na rin naman yung dadalo sa atin, bayaan mo na. Ganun po ba? Hindi yung grace, di ba? Okay. But you know what? Hindi natapos ang Panginoon sa pagtawag niya ng
Grace lang. Tuloy-tuloy ang Diyos ng pagtawag. He's calling not just Christians, but all people in every corner of the earth. When we are full of ourselves, marami dito sa mundo, di ba? Sa labas. They are full of themselves. They are very prideful. And sometimes even Christians are full of themselves. Ito yung nangyari kay Simon eh. Amen? Nung si Simon, ang sabi ni Simon sa kanya, kasi di ba impulsive si Simon. Ay, hindi pwede. Hindi nila pwedeng gawin yun, Panginoon. O, di ba? Ganun si Simon. Sumagot si Simon. Mayabang si Simon. Sino mayabang dito? Sino? Ako po minsan. Totoo. At reminder ito. Magiging tao natin. Parang sinasabi natin, basta ako, ligtas ako, hindi na talaga ako ano. Basta ang pananampalataya ko, malakas sa Panginoon. Basta lahat ng prayer ko, sinasagot ng Lord, di ba? Para tayong si Simon dito. Ang sabi ni Simon, ay ni Jesus kay Simon, 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 Satan has asked to sift all of you with wheat. Alam niyo po yung sift? No? Yung parang yung sa yung parang sa bigas, yung ginaganyan yung sift. Ano ba tawag sa Tagalog? Ha? Tahip? Tahip. Yung ipa. Basta yung ginaganyan yung kaya kayo yung ginagawa niyang galaw. Tahipan. Ayan, tahip. Sige na pa, Wes, manahimik na tayo. Sige, yung pong bilao, ilalagay yung bigas doon, Aalisin yung ipa. Ayan. Ito daw po ang ginagawa sa kanya ni Satan. Kasi sinusubukan siya ni Satan kung talaga bang ang pananampalataya mo, talaga bang matibay. Sabi niya, but I have prayed for you. So kung ikaw ay mayabang mo, papaalala ng Lord, Irene, ang yabang mo na. Huwag kang mag-alala, tatagalogin ko, huwag kang mag-alala, pinapanalangin kita, sabi niya, na yung pananampalataya mo ay hindi bumagsak. Solid. So kung may mga panahon na gano'n tayo, ang sabi niya, pinapanalangin ka. At kung bumagsak ka daw, ang sabi niya, pagbalik mo, mas magiging matatag ka pa para maging kalakasan ng iyong mga kapatid. Amen. Napakabuti ng Lord. Kaya ngayon sa araw na ito, sinong Simon sa atin? Di pa natapos doon, when we are occupied with many things. Occupied ba tayo? May overtime pa ako doon kasi yung anak ko nangangailangan ng tuition fee. May party doon. Kaya ang dami. Occupied. Very occupied. With many worries in life. Ang dami nating worry sa buhay. Ang dami nating problema. Very occupied tayo. Anong sabi niya? Tinatawag ka niya ngayon. Sabi niya, Martha, Martha. You are worried and upset about many things. But one thing is necessary. Pumunta ka sa simbahan. Pakinggan mo yung salita ng Diyos. Sapagkat yun ang pinaka-importante. Amen. Magluluto na lang ako sa church. Bahala na sila dyan sa message. Dito lang ako sa kitchen. Ay, Martha. Parang tamad-tamad. Masyado tayong abala. Marami tayong, kasi kailangan ko pa magpagawa ng bahay. Ay, kailangan ko maghanap ng boyfriend. Kaya kailangan doon ako sa may pupunta, embassy. Kasi maraming mga puti doon. Blue eyes pa. Against sore eyes na yun. Ito po, maraming mga tao occupied. Minsan Kristiyano na tayo, ganito pa rin tayo. Di muna ako attend ha, kasi ganito, ganyan. Sumakit bigla ang ulo. Sino mga Martha dyan? Reminder po ng Lord yan sa atin, ha? At syempre, when you since have it all, parang successful ka na, mayroon na akong anak na 2 maganda, meron akong asawang napakabait, engineer pa, manager pa, Parang ayaw sabihin sobrang mo guwapo ka niyan.
Parang nagsisinungaling ka na, Pastor. Meron ka ng magandang trabaho, Amen. maganda ang sahod mo, Matatag. tama? Or yung iba, merong magandang relationship. Yes. Parang everything seems perfect. Tinawag siya, Saul. Yes. Ang pag-isip. Kasi bakit? Hindi ka lang dapat nag-i-enjoy dyan sa kaalaman mo. Saul, napakatalino. Yes. Scholar. Lumaki ulo. Mayaman. May posisyon. Famous. Amen? But then, ang sabi ng Lord, huwag kang makontento dyan. Saul, Saul, halika at gagamitin kita to share the gospel sa mga Gentiles. Amen. So, huwag kayong makontento. Kuya Arnold, manager ka na? Amen. May posisyon. Yes. Yung respeto, nakukuha niya. Marami siyang kaibigan. Tama. May talent siya. Sabi ng Lord, Arnold, Gagamitin. hindi ka dapat lang dyan makontento. Get out from your comfort zone at gagamitin kita to spread the gospel. Amen. Amen. At yun niya ang word sa ating lahat ng Panginoon. You can be Simon, you can be Martha, you can be Saul or si Paul. Tinatawag tayo ng Panginoon. Hindi natatapos ang Panginoon. At ano po yung calling? You are called by your name. Jomel. Put your name there. Imagining nyo. At ito yung calling ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya sa John 20:21. Again, Jesus said to them, peace be with you. Father has sent me, so I am sending you. Arlene, peace be with you. The Father has sent me, and so I am sending you. Sa bawat isa po sa atin na umusap ang Panginoon, this is the meaning of Christmas. Dumating siya, He is sent, so that you can also be sent. Maging blessing po tayo sa iba. Isi-send ka for what? In Mark 16 verse 15 to 18, nasabi niya, go into all nations, no? Into the world and preach the gospel to every creation. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever is not, he is condemned. So, kung naiintindihan mo yung kalalagayan mo, katulad ng sinabi sa Ephesians chapter 2 kanina, na kapag hindi ka tumanggap sa Panginoon, saan ang punta? Business ito. Ayaw mo nun, di ba? So, itong tawag ngayon sa iyo. Kaya ka tinatawag ng Panginoon, the Lord is sending you so that people will not perish. Let us share grace. Let us share the gospel of grace. Let us share the gospel of Christ para maraming maligtas. Amen. Hallelujah. So, last po, balikan natin yung shout of grace. Hallelujah. So, Christmas, hindi lang dumating si grace for you to be saved. Para mapunta ka dun sa kalangitan. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi, Jesus came and for you to be saved from sin and death. Also, God wants you God wants to fix every area of your life. Lahat ng area. Kasi yung iba, kontento lang sila, ay tinanggap ko si Lord Jesus Christ, basta sa langit ang punta ko. Pero palagi ko ito inuulit. Dito sa lupa, ang daming struggle. Hindi yan ang design ng Lord sa atin. Bakit ba siya pumunta? Nire-redeem ka nga niyan. Dahil in the first place, sa the Garden of Eden, He wants you to dominate the earth. You will be dominating the earth. Ibig sabihin, ikaw ang namumuno. Ikaw ay dapat nakaka-experience na magandang buhay. Kaya po, dahil hindi mo kaya because of sin, pinadala nga niya po dito si Grace. Grace has sent to us so that maayos yung buhay natin. First, of course, it is not by your own might, not your own power, hindi sa sarili mong talino, hindi sa sariling abilidad.
No? Kaya ka nagkakaroon ng magandang buhay. Okay? This is kanina tapos na po tayo dun sa sa salvation. Ito na yung buhay natin dito sa lupa. Okay? I-apply po natin. So, hindi dahil matalino ka, gumraduate ka ng summa cum laude, hindi dahil may backer ka, hindi not because you are pretty, no? Pleasing personality, di ba? Kaya ka natanggap yan. No, it's not about that. It is only by the Spirit of the Lord. You are being blessed because the Lord wants to bless you. Amen? And sa 7, if you are facing problems sa panahon ngayon, ang sabi niya, what are you, O great mountain? So parang sasabihin mo, it is my declaration, whenever I'm using this verse as my prayer, ganito po yan. Lord, you said, not by might, not by power, but by your Spirit. Diba? And then I will face the problem. What are you, my problem? What are you, O great poverty? Great, no? Malaki. Malaki yung problema kinakarap mo. What are you, O great poverty? What are you, O great sin? What are you, O great death? What are you, great vices? Kung ano man yung mga vices na meron natin. What are you? Asawa mo, problema mo? What are you? O great Samuel. Yung pangalan ng asawa mo is Samuel. No? What are you? Ano ka sa harapan ni Zerubbabel? Ano ka sa harapan ko? Okay? Ito yung declaration. Ano ka sa harapan ko? Magiging plain ka lang. Mundo, magiging plain sa harapan ng Panginoon. Sa harapan ng pangalan mo because of grace. And then I will bring forth, sabi niya, the capstone accompanied by shout. So, hindi mo imamagnify yung problema mo. Lord, kasi kulang. Dami mo na, nilitanya mo. So, instead of ililitanya mo sa Panginoon, your prayer will be, what are you, O great mountain? You are declaring, what are these problems? What are these issues? What is this, delayed salary? You are nothing. But I will only continue to shout, grace, grace. But this time, we're not shouting grace, grace. We are shouting the name of Jesus. What are your great problem? What are you distraction? What are you hindrances? In the name of Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Kaya po kanina narinig ako sa kanta, napakaganda ng kanta. Ang sabi niya, hear now, grace, both heart, sing praise. It is because of grace. Kaya ka nakakakanta ngayon. Ng praise and worship sa Panginoon. Kasi bakit? Binili ka ng dugo ng Panginoon. Kaya tayo nakakakanta ng grace, grace, holy, holy are you, Lord. Kaya po natin nagagawa yan because of Christmas. Hallelujah. At pagkatapos napakaganda, sinundan yung kanta. Kasi binili ka ng grace. Ano yung sumunod? I speak Jesus. So in front ng lahat ng mga great mountain mo, lahat ng problema mo, sabihin mo na kapatid. Voice out. Ano yung isa-shout niya? I shout Jesus in the mountain, Jesus in the street, Jesus the darkness over every enemy. Then I shout it. Yes. Amen. I speak the Hallelujah. Isa-shout natin si Grace, isa-shout natin si Jesus, no? In every, kasi problema ka sa family mo, I shout Jesus. May problema ka dun sa kung ano man yan, pinahiya ka dun sa industry. Di ba? Minsan pinapahiya ka. I shout Jesus. So ito, napakaganda. Sabi ko, Lord, hindi kami nag-usap ni Kuya Arnold sa paawit niya. Because of the Holy Spirit. Lahat nagkonekta. Lahat nagkonekta. Hallelujah. Kaya po, sa araw na ito, remember, pagka magkakaroon tayo ng Christmas celebration, let us be joyful. Kasi bumili tayo ni Grace. Kaya tayo Amen. Conclusion. Grace has a
a name. Hindi na natin tinatawag na grace ngayon. Jesus. Jesus. Amen? Christmas is the celebration that we were dead, but grace made us alive. We are hopeless, but grace appeared. We could not come to God, but God came to us. We could not earn salvation, but grace shouted over us, grace, grace. We needed a Savior, and the Son said, here I am, said. Glory to God. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? Amen. Palagay ko, kapag natin ko ng palagay ko. Jesus din. Hindi na lang. Speak the name of Jesus. Sige, kantahin daw po natin yung tayo-tayo. Kantahin natin yung Amazing Grace. Bakit po? Habang kinakanta natin, this is a reminder kung ano yung sitwasyon natin before. Tapos dumating si Grace sa buhay natin, ang ating Panginoon sa Kristo, which is Amazing Grace. Kaya po tayo ngayon nakakapagpuri sa Panginoon at tayo ay nakakaroon ng magandang buhay.
Thank you that you answered the calling. Thank you that you replied, "Here I am, send me." Thank you, dear Jesus, that you are obedient and you appeared in the form of a servant only to reach us, for us to be saved, for us to be rescued from the wrath of God. Lord, thank you for Christmas Day. Thank you that grace is wrapped in that manger, in a human form. Lord, thank you. Who are we, a wretched man? Sino kami sa harapan mo na napakarumi, napakatigas ng ulo, makasalanan, patuloy na sumusuway sa iyo. And yet, Christmas is a reminder how much you love us. Thank you, Jesus. Thank you for accepting the calling. Thank you for dying for us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Words are not enough to thank you, O God, for everything that you have done. Thank you for the master plan. Even from the Old Testament, you never stop. Tuloy-tuloy ka ng pagre-rescue sa amin. At salamat, O God, sa muli mong pagbalik. We need you, Lord. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Thank you for the master plan. Thank you for saving us even before the foundation of the earth. This guarantees us that you never leave us, you never forsake us. You go before us, you go behind us, O Lord God. Thank you for this grace that bought our heart. That's why we can sing out your praises forever. We will continually sing your praise every day of our life because we receive grace, we receive Jesus. Jesus have died for us to have a life and a life to the fullest. Lord, ano man Panginoon, ang mga dala-dala ng mga kapatiran sa oras na ito, whatever problems, whatever issues they have in life, Lord, I believe today, grace has met them. Bibig po sila ni Grace sa araw na ito. Jesus met every need sa araw na ito. Hallelujah. Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Sarap umawit, di ba? Di ba? Ayaw natin tumigil kasi naranasan natin yung grasya ng Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah. Amen. I will not pray individually. Let us pray. Hallelujah. Lord, thank you so much. Yes, thank you, Lord. Indeed, thank you for meeting us today. Thank you for the grace appeared, Panginoon, Yes, during the day absolutely. of Christmas. Yes, total. Thank you for the Christmas day that reminds us of God, that there is God. Yes. Accept the image of a man. Humbled himself, Yes. being obedient unto death, for us to be saved, and not just to be saved, to have an everlasting Yes. life, but for us to enjoy a life, and a life to the fullest here on earth. Lord, as we continually Every shout minute grace, is grace, Christmas as we continually shout Jesus, Jesus, Lord, we will become victorious in our life. Every problem, every difficulties in life, every hardship, every poverty, every sicknesses, every trouble, every anxiety, every worries, every depression, whatever it is, anak problema, every dispute in the family, every curse, Lord, it will go down. Hallelujah, hallelujah. And we will build every day in our life as a cornerstone, as we face problems, as we face life every day. We will build a cornerstone. We will shout, Lord, hallelujah, every day, every step. Shout, Jesus! Thank you, hallelujah. Lord, receive our praises, our worship, and our adoration. Words are not enough to express our gratefulness. That grace both our hearts. That's why we are singing praises unto you. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.